kita ng amoy ng madugong pera. Malapit si Sebastian, nagsasalita habang sinusuot ang kanyang headset. Nakatira si Luis Montelo sa Sitges, isang bayan sa tabing dagat. Ang kanyang palayaw sa lihim na file ay Silver Fox. Ngayon ay retirado na, nakatira kasama ang kanyang bagong asawa. Bagong asawa, tinaasa ni Lexie ang kanyang kilay. Oo, at ayon sa impormasyon mula sa Interpol, ang kanyang bagong asawa ay dating kasintahan ni Enrique Chan, ang iyong ama. Isang light twist ngunit pumapasok sa utak. Umuulan ng mahina sa Barcelona. Nakaupo si Lexie sa isang taxi, tumitingin sa malabong bintana. Ang kanyang puso ay nababalot ng mga gusot. Buhay pa ba ang kanyang ama? Sinalakay ba siya o sinalakay ang iba? Ang dating kasintahan ng kanyang ama ay asawa na ngayon ni Luis. At bakit hinayaan pa rin niya si Sebastian na tumabi sa kanya nang hindi siya sinuntok sa mukha? Ipinatong niya ang kanyang kamay sa recording device. Pinindot ang record button, at pagkatapos ay malamig na sinabi, nagsimula na ang laro, ex-husband. Kabanata 16, Sitges City, Silver Fox Villa at unang gabi sa istasyon ng pulis. Sa isang laro, mayroong dalawang uri ng tao na pinaka-nakakatakot, ang taong walang nawala, at ang taong nag-iisip na nakatayo siya sa tabi mo. Lexie Villanueva, Barcelona. Umulan mula kaninang hapon, hindi malakas, sapat lang para takpan ang tanawin ng malabong kapaligiran na parang nagtatago dito ng isang katotohanang ayaw nilang alalahanin ng sinuman. Nakaupo sina Lexie at Sebastian sa isang inupahang taxi, patungo sa Sitges, isang bayan sa tabing dagat, maganda, mahal, at kainahinala. Ang villa ni Luis ay nakatayo sa pinakamataas na burol ng bayan, sabi ni Sebastian, na nakatutok pa rin ang mga mata sa offline na mapa, protektado ng isang pribadong sistema ng kamera. Galit siya sa mga estranghero. Pero kung ikaw, anak ni Enrique Chan, magkikita siya. Hindi ako sigurado, sagot ni Lexie, maliban kung mayroon akong ikinatatakot niya. Ang USB ba? Hindi sumagot si Lexie. Alam niya ng malinaw, sa larong ito, ang pagsasalita ng labis ay naglalantad sa iyong kamay. Ang USB ay nasa loob ng kanyang leather wallet, malapit sa kanyang puso, na parang isang hindi pa nabubunot na kutsilyo. Lumiko ang taxi sa isang maliit na kalsadang bato, nagsimulang dumilim ang langit. Ang mga ilaw ng Sitges ay tahimik na nakabukas. Ang tanawin ay parang sa engkanto. Ngunit walang nagsabi na ang engkanto ay walang dugo. At pagkatapos, 5 minuto lamang matapos silang bumaba sa kotse, bumagsak ang lahat. Isang kotse ng pulis ang lumapit na parang nakabantay. 2 pulis ang lumabas, nakalagay ang kamay sa kanilang mga baril. Mukha na parang semento. Senyorita Villanueva, Senyor Velasco, bahagyang sumingkit si Lexie. Agad ding nagbago ng mukha si Sebastian. Anong nangyayari? Tumanggap kami ng reklamo. Pinaghihinalaan kayong nagdadala ng mga kumpidensyal na dokumento na may kaugnayan sa isang underground banking system sa Europa, na hinahanap ng Interpol mula noong 2012. Bahagyang tumawa si Lexie, sinusubukang maging kalmado. At ano ang ebidensya? Sasabihin namin pagkatapos naming hanapin. Ngayon, sumama kayo sa istasyon. Nagbigay si Sebastian ng napakaikling tingin kay Lexie. Sapat na para kay Lexie na maintindihan, hindi ito kakaiba. Ito ay isang bitag. Kinuyam niya ang kanyang wallet, hindi inaalis ang kanyang kamay sa recording device sa kanyang bulsa. Sumakay sila sa kotse ng pulis, walang poses, pero malinaw na wala na silang kalayaan. Sitges Police Station, 9:04 p.m. Maliit na interogasyon, puting ilaw na sumisikat sa mesa. Umupo ng tuwid si Lexie, hindi nagpapakita ng takot. Sa kanyang harapan ay 2 pulis at isang interpreter. Si Sebastian ay nakakulong sa kabilang silid. Nakita namin sa inyong bagahe ang isang digital na dokumento na hindi alam ang pinagmulan. Ito ay nauugnay sa isang serye ng mga transaksyon sa pagitan ng ilang virtual na bangko, mataas ang antas ng pag-encrypt. May alam ka ba tungkol dito? Tiningnan ni Lexie ng diretso.
Nasa bagahe ko iyon. Oo. At hindi ba kayo nag-iisip na maaaring may naglagay nito doon? Mahirap sabihin. Pero parang, may nakakaalam na may dala kang USB na mas mahalaga pa kaysa sa natuklasan. Tumahimik si Lexi. Nagtrabaho ang kanyang utak na parang computer. May tatlong posibilidad. Una, sinuportahan ng pulisya ang pagharang sa kanya. Pangalawa, alam ni Luis na darating sila at gustong magpakitang gilas. Ikatlo, may ikatlong partido, na nanunood pa rin sa bawat galaw. At inilagay ang pin bago niya napindot ang pindutan ng pagtugtog sa tunay na USB, 3 AM, pinalaya sila. Walang sapat na ebidensya, walang legal na search warrant mula sa Interpol. Pero napakalinaw ng unang atake. Naglakad si Sebastian sa tabi niya, hindi sinabi ang isang salita. Pinili ni Lexi na gamitin ang fighting mode. Hindi mga pulis ng Espanya. Isa lamang silang kasangkapan. Kung gayon si Luis, siguro. Anong gagawin natin ngayon? Nakatayo si Lexi sa gitna ng isang bakanteng kalye. Magulo ang kanyang buhok dahil sa hangin sa dagat. Ang kanyang mga mata na parang gabing ito ay nakita niya ang tunay na mukha ng isang fox. Ngayon, maglalaro na ako. Kabanata 17, Silver Fox Villa at ang babaeng may pamilyar na pananaw, hindi lahat ng lumabas mula sa memorya ay kaanak. Ang ilan ay peklat na nakasuot ng dugo, Lexi Villanueva Sitges, 4 AM. Bahagyang umuulan, malamig na hangin sa dagat ang pumapasok sa bawat siwang ng damit. Nakatayo si Lexi sa ilalim ng lumang puno ng olibo sa likod ng burol. Mga 30 metro ang layo mula doon ay ang villa ni Luis Montelo, puting pader, pulang tiled roof, nakabukas pa rin ang ilaw sa silid sa ikalawang palapag. Walang bantay, walang infrared camera. Si Sebastian naman ay nananatili sa hotel, masakit ang ulo dahil sa laro kagabi. Pinili ni Lexi na mag-isa hindi dahil nagtitiwala siya sa kanyang sarili, kundi dahil hindi na siya nagtitiwala sa sinuman. Nagsuot siya ng mga leather gloves, nagdaan sa mababang bakod tulad ng isang multo. Ang bawat hakbang ay kinakalkula. Walang ekstrang hininga. Ang mga mata ay patuloy na nag-iskon. Nakalock ang likod na pinto. Pero luma na ang lock, ginamit niya ang hairpin, na binali sa loob ng 5 segundo. Ang tunog ng pag-click ay napakagaan. Pumasok siya. Kakaiba ang katahimikan sa villa. Amoy ng lumang kahoy, amoy tabako, at isang bagay na pamilyar, pabango ng kanyang nanay. Tumigas si Lexi ng 1 segundo. Hindi maaaring magkamali. Ito ang amoy na mayroon lang isang bote na espesyal na ginawa para sa kanyang ina sa France noong 1996. Dahan-dahan siyang naglakad, ang bawat hakbang ay parang gumuguhit sa kanyang memorya. Umaakyat ang hagdan sa ikalawang palapag. Lumapit siya, bumukas ang ilaw sa unang palapag. Isang babae ang lumitaw sa itaas ng hagdanan. Mga 50, bahagyang kulay abo ang buhok, nakasuot ng mahabang itim na sutla na damit. Walang make-up, pero ang mga mata na iyon, nakita na ni Lexi. Hindi sa totoong buhay, pero sa album ng mga lumang larawan ng kanyang ama sa gitna ng malabong mga litrato ng dating kasintahan na hindi kailanman binanggit. Tiningnan ng babae si Lexi. Hindi nagulat, hindi sumigaw. Dahan-dahan lang siyang bumaba sa 3 baitang. Sa wakas, dumating ka rin. Umatras si Lexi. Sino ka? Ngumiti ang babae, malalim at malinaw ang kanyang boses. Ako ang taong dating inabandona ng iyong ama. At ako rin ang nagligtas sa kanya mula sa kanyang unang kamatayan. Hindi nagsalita si Lexi. Mabilis na tumibok ang puso na parang isang tambol. Pero hindi nagbago ang kanyang mukha. Nasaan si Luis? Naghihintay sa iyo. Pero ako ang unang pagsubok. Ngumisi si Lexi. Ikaw ang naglagay ng pekeng USB sa bagahe ko. Hindi. Pero alam ko kung sino ang gumawa. Sino? Ang taong kasama mo. Naintindihan na ni Lexi. Kinuyam niya ang kanyang kamay, namumula ang kanyang mga mata. Si Sebastian. Bakit ka nagtitiwala sa kanya?
Tumawa ang babae, ang tawa ay parang hangin na dumaraan sa mga patay. Dahil hindi niya alam kung sino ang pinagtatrabahuhan niya. Umakyat si Lexi sa ikalawang palapag, na sinundan ang babae. Bumukas ang pinto ng kwarto. Sa loob ay isang matandang lalaki, nakatalikod, kulay abo ang buhok, hawak ang baso ng alak, nakatingin sa dagat. Sabi niya nang hindi lumilingon, "Alessandra, dala mo ba ang tunay na USB?" Kabanata 18, ang pagsusugal ng Silver Fox at ang kondisyon ng dugo, sino ang sumusulat ng kasaysayan? Tumingin sa kung sino ang nakaligtas pagkatapos ng lahat, Luis Montelo. Ang kwarto sa ikalawang palapag ay nasa estilo ng semi-klasikal, maligamgam ang ilaw, makakapal ang mga dingding, plush carpet, at isang turntable na dahan-daang umiikot. Lumalabas ang lumang jazz, na parang sadyang pinili upang pag-aanin ang takot na dumadaloy sa dibdib ni Lexi. Si Luis Montelo ay nakatalikod pa rin, tuwid ang pagkakaupo, nakapatong ang kaliwang braso sa hawakan ng upuan. Ang espasyo ay tahimik na parang naghihintay ng maling paghinga upang simulan ang pagpunit sa kathang-isip na kapayapaan na ito. Lumapit si Lexi, nakatayo ng 3 metro mula sa kanya, ang distansya ng isang hindi sumasablay na pagbunot ng baril. "Ikaw ba si Luis Montelo?" Bahagya siyang tumango, hindi pa rin lumilingon. "Ang tatay ko dati ay sinabi na alam mo ang lahat, ngunit hindi rin dapat pagkatiwalaan." Mahinang tumawa si Luis. "Ang iyong tatay, si Enrique, ay matalino. Ngunit ang pagiging matalino ay hindi nangangahulugang hindi magagapi. Kaya sasabihin mo sa akin ang katotohanan. O maglalaro na naman ng larong bahagyang." "Totoo, bahagyang hindi, tulad ng lahat ng matatandang lalaking may bulok na bituka na nakilala ko." Dahan-daang tumayo si Luis. Matangkad siya, tuwid pa rin ang kanyang likod, may guwang na mukha ngunit maliwanag ang mga mata, ang uri ng maliwanag na hindi dahil sa liwanag, ngunit mula sa loob. Isang liwanag na nakakita ng dugo, nalinlang, at nabuhay pa rin upang tumawa sa mukha ng isa pang nakaligtas. "Sasabihin ko sa iyo ang lahat. Pero may kondisyon." Nagkrus ng braso si Lexi. "Hindi ako pumapatay. Hindi na kailangan. Kailangan ko lang na tulungan mo akong hanapin ang isang dating kanan kamay ko sa organisasyon." Ngayon ay binabaliktad na niya ako, nagbebenta ng impormasyon sa mga gobyerno. At mas masahol pa, alam niya kung sino ang anak ni Enrique Chan. Tumahimik si Lexi. Lumapit si Luis, naglagay ng isang stack ng mga dokumento sa mesa. Sa loob ay isang larawan ng isang lalaking kulay abo ang buhok, mula sa Timog Silangang Asya. Ang kanyang mukha ay napakabait na walang mag-iisip na dati siyang nag-coordinate ng isang money laundering network na umaabot mula Singapore hanggang Zurich. Ang kanyang pangalan, Marcus Leo. Ang taong ito dati ay kasosyo ng iyong ama. Sabay silang nagsimula, ngunit sa isang transaksyon sa Macau, nagtaksil siya. Halos mamatay ang iyong ama. Nadakip si Teresa. At ako, nawalan ng kapangyarihan dahil tinatakpan ko sila. Binuklat ni Lexi ang bawat pahina. Mga litrato, naka-encrypt na mga mensahe, financial diagrams. At nasaan siya ngayon? Ngumiti si Luis, isang ngiti na walang init. Nasa Vietnam. Nagtatago sa ilalim ng bagong pangalan, nagbukas ng isang foundation, nabubuhay na parang isang anghel, at naghihintay na lumantad ka. Tiningnan siya ni Lexi, matalim ang kanyang mga mata. "Bakit ko gagawin ito para sa iyo?" Kalmadong nagbuhos si Luis ng 2 baso ng konyak. "Dahil ang iyong ama ay hindi namatay sa isang aksidente. Siya ay nilason. At ang nagpadala ng gamot na iyon ay si Marcus." Tumahimik ang silid. Kinalabit ni Lexi ang baso, hindi uminom. "Pagkatapos nito, gusto ko ang lahat ng record ng tatay ko. Kasama na ang mga bagay na hindi pa niya kayang ibigay sa Interpol." Tumango si Luis. "Deal." Lumabas si Lexi sa villa, hindi pa ganap na sumisikat ang araw. Mas lumakas ang ihip ng hangin, napakalamig. Pinindot niya ang kanyang telepono at nagpadala ng mensahe kay Ramona, "Kailangan ko ng mga tiket pabalik sa Vietnam."
Agad. Ang mensahe ay bumalik pagkatapos ng 10 segundo. Anong nangyari? Nagpadala sa akin ng mensahe si Sebastian na nagbabakasyon ka kasama ang isang kakilala. Sumingkit si Lexi. Ganoon ba ang sinabi niya? O nililigaw niya ako? Ramona, gusto mo bang suriin ko ulit siya? Lexi, hindi. Hahawakan ko na lang siya. Kabanata 11, pagpapanggap ng pundasyong, kawang gawa at paglaban ng pera na nagtataglay ng pangalang Lexi. Minsan, hindi kailangang magtago ang manloloko. Dahil alam niya, na walang naglakas loob na tingnan siya ng diretso. Lexi Villanueva Noybay Airport, 9:40 p.m. Bumaba si Lexi sa eroplano, walang bagahe, isang maliit na bag lang, na naglalaman ng record ni Luis at isang panulat na may recording device. Malamig ang kanyang mukha, dalisay, mahinang make-up hanggang sa akala mo ay hindi siya nakakasama. Ngunit ang bawat hakbang ay nagdadala ng aura ng isang taong alam na papasok siya sa yungib. Naghihintay na si Ramona sa gate. Walang pinagbago. Ngumiti ng mahina si Ramona at niyakap siya. Nakasanayan mo na ang pagdating ay gumagamit ng fighting mode. Sinalubong ni Lexi ang balikat ng kanyang kaibigan at sinabi ng mahina, sa pagkakataong ito buhay ang nakasalalay. At parang, reputasyon ko. Vietnam Light Foundation punong tanggapan ng District 1, Saigon kinabukasan, si Lexi kasama si Ramona bilang investor mula sa Singapore, pumasok sa 7 palapag na gusali na puti ang kulay, mas maluwag pa sa isang opisina ng bangko. Nag-alok ang receptionist ng tubig, maayos, walang kawalan. Pero napansin ni Lexi na ang makinis na iyon, ang nagpa-alerto sa kanya. Inilahad niya ang peking business card, na may pangalang, Isabel Tran Capital Impact Holdings, ngumiti sa manager ng pondo, gusto naming maghanap ng mabubuting kasosyo para bumuo ng isang sustainable model ng kawang gawa. Narinig namin na ang Vietnam Light Foundation ay isang magandang lugar para magsimula. Ang lalaking sumalubong sa amin ay nagngangalang Phuc, mukhang iskolar, nagpapakita ng nakakatuwang ngiti. Pero hindi tumatawa ang mga mata. Tama ka nang narinig. Transparent ang aming pondo, may record ng internasyonal na pag-audit, at palaging tinatanggap ang pakikipagtulungan. Ibinaba ni Lexi ang kanyang tasa ng tubig. Okay. Kung gayon ipakita mo sa akin ang listahan ng mga gastusin sa nakaraang 3 quarter. Kung mas detalyado, mas mabuti. Tinaasa ni Phuc ang kanyang kilay. Ako ay isang taong maaaring mamuhunan ng $3 milyong USD kung ako ay nagtitiwala. Tumigil ang hangin sa loob ng 2 segundo. Pagkatapos ay ngumiti si Phuc, at pinindot ang pindutan para tumawag. Pakiimbitahan siya sa 5 palapag. May pribadong reception room para sa VIP partners. Tiningnan ni Lexi si Ramona. Naiintindihan nilang dalawa. Ang 5 palapag ay hindi para sa pagtanggap sa mga bisita. Para suriin ang kalaban. Silid pulungan, 5 palapag nakatagong kamera, nakakandado ang pinto mula sa labas pagkapasok pa lang ng 2, sumara ang pinto sa likuran nila na may napakagaan na pag-click. Mabilis na kinuha ni Ramona ang signal scrambler mula sa kanyang coat, at binuksan ang switch. Sa loob ng 3 segundo, ang buong signal ng recording ng imahe ay nag-ulo ng bahagya sapat na para magkaroon sila ng oras upang kumilos. Kinuha ni Lexi ang isang pekeng USB device at isinaksak sa sentrong computer ng silid. Sa screen, lumitaw ang isang serye ng mga transaksyong paglilipat ng pera mula sa Vietnam patungo sa Hong Kong pagkatapos ay bumalik sa isang Ethereum wallet na may pangalan na lexivillanueva.eth. Nagmura si Ramona. Gumawa sila ng virtual wallet na kapareho ng pangalan mo. Pagkatapos ay ginamit ito upang mangolekta ng mga perang nilalabhan. Kinuyam ni Lexi ang hawakan ng kanyang bag. Hindi lang nila gustong patayin ang tatay ko. Pinapatay din nila ang pangalan ko. Kung may magsisiyasat, makikita nila na ako ang sentro ng isang internasyonal na money laundering network. At ang bawat bakas ay dadalhin sa iyo. Malinis, walang kinakailangang patayin. Bumaba si Lexi sa silid,
Paglabas niya ng pinto, isang itim na Mercedes ang huminto. Bumaba ang bintana. Sa loob ay si Marcus Leo, kulay abo ang buhok, walang ekspresyon. Sa tabi niya ay isang lalaki, na may suot na relo na dating ibinigay sa mataas na opisyal. Tiningnan niya si Lexi, ngumiti, huwag ka nang maghanap pa. Ang nalalaman mo, ay ang ibabaw. At ang ilalim, gustong itago ng iyong tatay magpakailanman. Hindi sumagot si Lexi. Kinuha niya ang kanyang telepono at binuksan ang recording. At pinindot ang record. Kabanata 20, Eleanor Chan ang mukha ng pamilya sa pagkakanulo. Ang pagkakanulo mula sa isang estranghero, tinatanggap ko. Pero ang pagkakanulo mula sa pamilya, ay isang hiwa na hindi kailanman mahihilom. Lexi Villanueva. Nakaupo si Lexi sa kanyang silid ng hotel, nakapatay ang mga ilaw. Tanging ang maliwanag na liwanag ng laptop ang sumisikat sa kanyang mukha na mahigpit na mahigpit. Isa-isa niyang tinunton ang transaksyon mula sa wallet na lexivillanueva.eth na inihahambing sa oras ng mga lihim na pagpupulong ng Eleanor Fund. Si Ramona ay nasa tabi, ginagalaw ang kanyang mouse, ang kanyang labi ay magkakatitip. Kakaiba. Ang unang transaksyon ay nagsimula mula 4 na taon na ang nakaraan. Tumutugma sa tamang oras nang ipahayag ng nanay mo ang kanyang pag-alis mula sa direktang operasyon. Kumunat ang noo ni Lexi. Umalis sa operasyon, pero may tumatayong tao upang gamitin ang mga karapatan sa pagboto. Nag-type siya ng isang pangalan, Linda Fu Senior Executive Assistant. Sinuri ni Ramona ang panloob na record. Si Linda ay dati, isang estudyante ni Eleanor. Tinanggap bilang taong pumipirma, sa karamihan ng lihim na kasunduan sa kawang gawa. Sumandal si Lexi sa kanyang upuan, ngumiti ng bahagya. Hindi siya nagpapakita, pero kontrolado ang lahat mula sa likuran. At ngayon ginagamit ang aking pangalan na pondo upang maglaban ng pera para kay Marcus. Hindi pa binibilang, sabi ni Ramona. Ang mga huling gastos ni Linda ay may isang pangalan bilang dobleng tagapag-aproba, Eleanor Chan. Flashback, 3 taon na ang nakaraan ang huling hapunan ng kanyang ama. Naalala ni Lexi na sinabi ng kanyang ama si Enrique Chan habang hawak ang kanyang baso ng alak, kung may araw na wala na ako rito, huwag kang maniwala sa panlabas. Kapag mas maliwanag, mas madaling takpan ang mga bagay na marumi. Noong panahong iyon, ngumiti lang ang kanyang ina, sumipsip ng alak, at pagkatapos ay pinalitan ang paksa sa merkado ng real estate. Bumalik sa kasalukuyan. Binuksan ni Lexi ang file na ibinigay ni Luis. Sa loob ay isang naka-encrypt na lihim na dokumento, na may pamagat na, Eleanor Chan BLACKFALCON, Classified Level 5, pinira ng Ramona ang code, tumagal ng 7 minuto. Tumitig silang dalawa sa binuksan na file. 10 pahina, lahat ay mga imahe, mga transaksyon, email, mga tala ng flight na nagpapakita ng, na dati ng tahimik na tagapamahagi si Eleanor Chan sa isang pampinansyal na kumpanya sa Panama na tumutugma sa kung saan minsan ay kinontrol ni Marcus ang daloy ng pera. Isang pribadong flight na isinagawa ni Eleanor sa Macau, 2 buwan bago ang araw na, namatay sa isang aksidente, ang ama ni Lexi. At isang leaked email, tiyakin na iinumin niya ang pula. Dapat umalis si Enrique ng tahimik. Walang iskandalo. May pirma. Easy tumayo si Lexi. Hindi siya nagsalita. Hindi siya sumigaw. Lumabas lang siya sa balkonahe at huminga ng malalim. Tumawag si Ramona. Hoy. Okay ka lang. Lumingon si Lexi. Namumula ang kanyang mga mata. Ngunit, mahinahon ang kanyang boses na nakakatakot. Hindi lang pinatay ng nanay ko ang tatay ko. Pinatay din niya ang huling bahagi ng pagkatao sa akin na naniniwala sa pamilya. Tumawag si Lexi ng isang numero. Sa kabilang dulo ng linya ay si Adrian. Dati nating sinabi na hindi na tayo magbabalikan, tama ba? Oo, pero kung may utang ka pa sa akin, ano? Tulungan mo akong ilantad si Eleanor Chan. Sa mga pahayagan, sa korte, at kung kinakailangan, sa mundo ng pananalapi. Bumantong hininga si Adrian. Kung gayon, magsimula na tayo.
Lexi Chan. Kinagat ni Lexi ang kanyang labi. Hindi. Ako si Lexi Villanueva. Hindi ko nadadalhin ang pangalan niya. Kabanata 21, Sunog na media at sipa sa ilalim ng baywang mula sa ina, ang kutsilyo mula sa ibang tao ay pwedeng sumugat sa atin. Ngunit ang kutsilyo mula sa nagbigay sa atin ng buhay, madalas na pinatalam ng pekeng pag-ibig. Lexi Villanueva, Singapore, 7 ng umaga. Nakaupo si Lexi sa bintana ng meeting room sa ika-45 palapag ng Marina Bay Sands Hotel. Sa mesa ay ang makapal na folder na may label na Press Kit, Chan Empire Leak, ang material para sa press conference na kanyang gaganapin sa 10 ng umaga. Ang buong nilalaman ay maingat na sinuri ng team ni na Adrian, Ramona, at isang grupo ng international legal, ebidensya ng manipulasyon ni Eleanor sa mga pondo, ang hindi direktang utos na patayin si Enrique Chan, at ang paglalarawan kay Lexi bilang baliw sa money laundering network. Suot ni Lexi ang isang malamig na kulay abong suit, walang kurbata, walang hako, tanging isang pilak na singsing lang ang natatanging bagay na iniwan ng kanyang ama. Handa siya, ngunit hindi hahayaang ni Eleanor na matagalan ng kanyang anak ang spotlight. Alas 8:15 ng umaga. Sumabog ang balita sa front page ng The Straits Financial. Pamagat, anak ni Eleanor Chan, dating naging paggamot sa kalusugan ng isip, pinagbawalan na mahawakan ang mana sa ilang panahon. Subtitle, eksklusibong pinagmulan, dati nang na-admit si Lexi sa ospital para sa sakit sa pag-iisip matapos ang pagkamatay ng kanyang ama, itinatago ng kanyang ina dahil sa takot na makaapekto sa imahe ng kumpanya. Pagkatapos basahin ni Ramona, ngumisi siya ng nakakalungkot, malalim ang atake na ito. Hindi sa pera ang atake. Sa estado ng isip, upang mawalan ka ng kredibilidad sa media at legal. Tumango si Lexi, tinataas ang bawat pahina ng pahayagan na parang tinatanggal ang bawat maskara. Naglalaro siya sa paraang Eleanor Chan. Hindi tinatanggihan ang kasalanan. Ginagawang hindi kapanipaniwala ang nag-aakusa. Pumasok si Adrian. Kailangan nating ayusin ang mga nilalaman ng press conference. Ilabas ang unang ebidensya kaagad. At idagdag ang bahagi na tutol sa impormasyon sa pahayagan. Malamig na sinabi ni Lexi, hindi. Panatilihin ang mga nilalaman. Ngunit sasabihin ko pa, sa boses ng taong bumagsak at bumangon. 10 ng umaga. Puno ang bulwagan. Sunod-sunod na nagbubukas ang flash habang umaakyat si Lexi sa entablado. Walang kalihim. Walang kinatawan. Walang grupo sa likod. Siya lang nag-iisa. Sa simula, ngumiti siya ng bahagya. Hindi ako pumunta rito para itanggi ang depresyon ko noon. Hindi ko rin itinanggi na dati akong naospital. Nagkagulo ang audience. Gusto ko lang itanong, ilan ang nawalan ng ama, natuklasan na sangkot ang kanilang ina, at nasangkot sa international money laundering network, pero nananatiling 100% matino. Tahimik, inilagay ni Lexi ang buong folder sa mesa. Ngunit ngayon hindi ako narito para magreklamo. Narito ako para ipakita ang ebidensya. Bawat slide ay isang putok, email, mga statement, kontrata, recording ni Eleanor, mga larawan ng flight sa Macau. At sa wakas, nagpakita si Lexi ng isang clip, si Eleanor sa isang internal na tawag kay Linda Fu, na nagpapaliwanag, mahina si Lexi. Kung malalaman niya ang lahat, babagsak siya. Kailangan lang natin siyang ilagay sa gintong hawla, at tapos na tayo. Tapos na. Tumingin si Lexi diretso sa camera, hindi ako ibon sa gintong hawla. Ako ang kutsilyo sa sarili kong kamay. Bumaba siya. Tahimik na parang patay ang karamihan. Pagkatapos ay, nagsimulang pumalakpak. Sa pribadong penthouse, malakas na binagsak ni Eleanor Chan ang kanyang tasa ng tsaa sa sahig. Yumuko si Linda Fu. Kailangan mo ba ng press conference para tumugon? Ipinikit ni Eleanor ang kanyang mga mata, kalmado, hindi. Ngayon, hindi na natin kailangan pang patahimikin ang bata. Nag-aalinlangan si Linda, ang ibig mo bang sabihin? Binuksan ni Eleanor ang kanyang mga mata. Ngayon,
Kailangan na nating alisin siya. Kabanata 22, Pagharang, pagkawala ng mga kakampi, at pagbawas sa pangkat, akala nila ang pag-iisa ay kahinaan. Pero hindi nila alam na ang pag-iisa ay kapag hindi ko kailangang hatiin ang aking bahagi sa kontra-atake. Lexie Villanueva, 3 araw pagkatapos ng press conference. Sinorpresa si Lexie ng isang kagyat na investigasyon mula sa Singaporean Security Agency. Nilalaman, iligal na pagpasok sa sistem ng Eleanor Fund. Pinaghihinala ang iligal na pag-access at pagnanakaw ng lihim na data. Pinahinto ang kanyang pasaporte. Pansamantalang hinadlangan ang kanyang personal na bank account sa 3 bansa para sa mga investigasyon. Si Ramona na nag-iingat sa mga backup ay nakatanggap ng isang hindi nagpapakilalang email. Kung hindi ka aalis sa kasong ito, ilalabas ang video na ginamit mo para ayusin ang mga file. At walang pagkakataong mabuhay si Lexie. Nang gabing iyon, nawala si Adrian. Walang mensahe. Walang lokasyon. Walang senadoryas. Sabi ng hotel na kanyang tinutuluyan, nag-check out siya kaninang umaga, walang iniwang mensahe. Nag-iisa si Lexie sa bakanteng silid ng hotel. Sinisinaga ng sinag ng araw sa kanyang mukha, malabo at malamig. Hindi siya umiyak, ni hindi rin tumawag sa sinuman. Binuksan lang niya ang computer at binuksan ang isang plano na may pangalang, Face So Easy Thought. Lonely Wolf Face, sa gabing iyon din. Pumunta siya sa opisina ng isang abogado na dating tinanggal ni Eleanor dahil tumanggi siyang gumawa ng pekeng dokumento. Ang kanyang pangalan, Tomas Ong. Wala akong pera para bayaran ka. Hindi kailangan. Hindi ako sigurado kung gaano ako katagal magkakaroon ng kalayaan. Hindi rin kailangan. Tumingin ng diretso si Lexie sa kanyang mga mata. Basta ako ay nabubuhay, bababain ko siya. Tumango si Tomas. Kung gayon, simulan natin. Ang pag-hack ulit sa mismong data na nilikha niya. Pinalitan ni Lexie ang lahat ng kanyang account, telepono, pansamantalang pagkakakilanlan. Naging invisible siya sa loob ng 24 na oras. Mag-isa. Walang Ramona. Walang Adrian. Walang bank account. Walang reputasyon. Ngunit, meron pa rin siya ng pinakamapanganib, ang katotohanan. Kabanata 23, Mga transaksyon ng dugo, internasyonal na media at isang bagyo ng impormasyon sa buong mundo. Kapag wala ka nang mawawala, hindi na kailangan ng mga tao na manalo. Kailangan lang nilang isama ang lahat sa kanilang sarili. Lexie Villanueva, Biyernes ng gabi, 10:17 p.m. Sa isang pansamantalang inupahang silid sa ilalim ng isang pekeng pangalan, nakaupo si Lexie nang mag-isa sa harap ng 3 screen. Nakakonekta ang mga network cable, naka-off ang GPS, naka-throttle ang signal ng telepono. Sa harap niya ay ang mahabang listahan ng mga pangalan, mga politiko sa Timog Silangang Asya, CEO ng mga korporasyong enerhiya sa Africa, chairman ng Shell Bank sa Hong Kong at mismong Eleanor Chan. Lahat ay nakaugnay sa pamamagitan ng isang serye ng mga transaksyon mula sa Eleanor Fund, sa pamamagitan ng mga intermediary company hanggang sa isang virtual account na tinatawag na Venture Heritage Project. Nakaupo siya doon, nakatingin sa bawat numero, bawat linya ng code. Hindi mapag-aalinlangan ng katibayan. Nagpadala si Tomas Ong ng isang naka-encrypt na mensahe, "Handa ka na ba?" Kapag naipadala na, hindi na pwedeng bawiin. Nag-reply si Lexie, "Hindi ako binigyan ng mga ito ng anumang opsyon. Wala rin akong kailangan." Kinabukasan ng umaga, natanggap ng lahat ng pinakamalaking pahayagan sa mundo ang isang naka-encrypt na package ng data mula sa isang hindi kilalang pinagmulan, L. Villanueva, Leaks. Kabilang dito ang 40 mga statement ng paglaban ng pera, 12 mga recording ng panloob na pulong, isang video clip kung saan inutusan ni Eleanor si Linda na harapin ang isyu ni Enrique Chan, at ang dokumento na nagsusuri ng mga pamantayan sa pagpili ng mga underground partner, BBC World, Reuters, Nikkei, New York Times, sabay-sabay na naglathala ng balita, International Money Laundering Network, mula kay Eleanor Chan hanggang sa mga underground na gobyerno. Twitter, Reddit, X,
Telegram, nag-iinit. Ang mga hashtag na #Chanleaks #ElinorEmpire ay nasa tuktok ng trending sa unang 2 oras. Hapon noon mataas na antas ng meeting room ng Elinor Fund nanginginig na binasa ni Linda Fo ang balita. Walang kibo si Elinor, mukhang yelo. Sa paligid niya ang isang grupo ng mga senior legal na abogado, pinagpapawisan. Isang tagapayo, nanginginig ang tinig, "Ma'am, may plano ka bang tumugon?" Dahan-daang kinuha ni Elinor ang baso ng tubig. Ngayon hindi na tungkol sa pagkontrol sa balita. Ngayon ay tungkol sa pagkontrol sa pinsala. Tumawag si Lexie sa isang kilalang mamamahayag mula sa Washington. "Lilito ako sa publiko. Pero gusto ko sa panahon ng gabi ng balita. At ang buong impormasyon ay ipapalabas, walang putol, walang maling pamagat. Malaki ang itinaya mo. Hindi ako naglalaro. Nilalantad ko. At sa pagkakataong ito, kung gusto nila akong patayin, mamamatay ako habang nakatingin ang buong mundo." Kabanata 24, Pandaigdigang Live at ang bitag sa gitna ng liwanag. Ang pinakamapanganib na bagay ay hindi ang mga lihim na ating itinatago, kundi ang mga lihim na itinatago ng ibang tao sa atin. Lexie Villanueva, Lunes ng gabi. 8:00 ng gabi sa Singapore. Nagpalabas ng espesyal ang CNA, The Expose The War Between Lexie Villanueva and Elinor Chan, sabay-sabay na ipinalabas sa CNBC Asia, Bloomberg Live, at 7 online platform sa buong mundo. Nakaupo, si Lexie sa gitna ng minimalistang entablado, likuran niya ang puting ilaw, ang kanyang mukha ay hindi natatakpan, hindi labis na make-up, tanging ang isang bagay, kalmado hanggang sa punto ng pagiging kakaiba. Itinanong ng host ang unang tanong, "Dati kang bahagi ng imperyo ni Elinor Chan. Kaya kailan mo napagtanto na ikaw ay nasa gitna ng isang play ng kapangyarihan?" Sumagot si Lexie nang walang pag-aalinlangan, "Nang natuklasan ko na hindi namatay ang aking ama dahil sa isang aksidente. At nang ang aking ina ay hindi umiyak sa libing." Nagpatuloy ang panayam sa unang 14 na minuto na may record na rating. Inilantad ni Lexie ang lahat ng katotohanan, mula sa money laundering network, ang pagkamatay ni Enrique, ang papel ni Marcus Leo, hanggang sa lihim na relasyon sa pagitan ni Elinor at ng politika. Maayos ang lahat, hanggang sa 15 minuto. Biglang nagdilim ang screen ng studio. Sumimangot ang host. Nanatiling nakaupo si Lexie na parang nahulaan na ang mangyayari. Sa pangunahing screen, lumabas ang isang pop-up na tumatakbo gamit ang pribadong code. Walang sino man ang makokontrol ito. Ang mga salitang lumitaw sa gitna ng live na broadcast, "Lexie, huminto ka ngayon. Ilalabas ang video ika-7 ng Oktubre taong 2025 sa Lungguhit 0xe3, MP4 sa loob ng 3 minuto maliban kung ititigil mo ito." Nagkagulo ang buong studio. Sumisigaw ang mga teknikal na tauhan. Ang dispatcher ng telebisyon ay nag-uutal, "Ito. Sino ang gumawa nito?" Ipinikit ni Lexie ang kanyang mga mata. Tamang clip iyon. Dati niyang ginamit ang isang anonymous account para iligal na ma-access ang system ng Elinor Fund, sa unang araw na nagsimula siyang tumugon. Kung ilalabas ang clip kahit na mayroon siyang magagandang dahilan, lalabag pa rin siya sa International Criminal Law. At sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Lexie. Isang mensahe lang, "Pumili, hustisya o kaligtasan. Ako ang taong hindi kayo parehong kontrolado ni na Elinor." 2 minuto. Huminga ng malalim si Lexie. Tumingin sa lens. "Alam ko. May gustong patahimikin ako. May nagtatago ng video na hindi ko ipinagmamalaki. Dati kong iligal na na-access ang system ng aking ina. Oo, ginawa ko iyon. Dahil alam ko, kung hihintayin ko ang batas, wala na akong panahon para mabuhay." Bumalik ang screen. Nawala ang babala. Nagkagulo ang audience. Sa isang lihim na silid, sa kadiliman. Isang lalaking may suot na headset, na nakatingin sa screen ni Lexie. Ngumisi siya. Naglakas loob ang bata. Isang tinig ng babae ang lumitaw mula sa likuran, "Ngayon ano? Ititigil mo na ba?" Sumagot siya, "Hindi.
Ngayon, magpapatuloy tayo sa pagtatag. Pero maglalaro ng mas matalino. May isang kahinaan pa na hindi pa niya natutuklasan. Namatay ang screen. Kabanata 25, Madilim na Hacker, Pagpapalitan ng Buhay, at ang pinakamapanganib na alok, hindi lahat ng may hawak ng susi ay gustong buksan ang pinto. May mga taong humahawak lang nito upang makipagtawaran, sa impyerno, Lexi Villanueva, Bangkok, Thailand. 2 araw pagkatapos ng panayam sa telebisyon. Suot ni Lexi ang itim na hoodie, shades, naglakad sa maliit na eskinita sa Siloam District, patungo sa isang sira-sirang internet cafe kung saan may hiwalay na signal ng network, walang lokal na ID. Na-trace ni Tomas Ong ang IP address, at nahanap ang mga palatandaan ng pag-access mula sa isang device na dating pag-aari ni 07, ang maalamat na hacker na dating naglaban ng $60 milyon para kay Marcus Liu, pagkatapos ay nawala mula sa network noong 2023. Ngayon, nabubuhay si 07 sa ilalim ng pekeng pangalan, Ton R, na nangungupahan sa isang apartment sa 4th floor, hindi gumagamit ng telepono, nakikipag-ugnayan lang sa pamamagitan ng naka-encrypt na platform na Ghost Shell. 3 beses na kumatok si Lexi sa bintana, bilang isang naunang napagkasunduang senyales. Bumukas ang pinto, isang payat na lalaki, magulo ang buhok, malabo ang mga mata sa likod ng itim na salamin. Ikaw ba si Villanueva? Oo, dala mo ba ang buhay mo para ipalit? Sa loob ng silid umupo si Lexi, naglagay ng isang USB sa mesa. Mayroon akong code na ginamit ng aking ina para maglipat ng virtual money. Maibibigay ko sa iyo, kapalit ng listahan ng lahat ng natitirang mga transaksyon at ang lokasyon ng kasalukuyang data vault ng Eleanor Fund. Kinakamot ni 07 ang kanyang ulo. Hindi ko kailangan ng pera. Hindi kailangan ng code. Kailangan ko ibang bagay. Ano? Pinawala ni Eleanor Chan ang aking kapatid. Ang batang iyon ay dating assistant accountant. Natuklasan ang mga pagkakamali. Nagpadala ng mga email ng babala. Pagkatapos ay nawala. Tumayo si Lexi ng diretso. Anong gusto mong gawin ko? Tumingin ng diretso si 07, gusto kong ilantad mo ang pangalan niya. Sabihin mo ang kwento. Ilabas mo ito sa mundo. Sa oras na iyon, ipapadala ko ang lahat ng data sa iyo. Bamantong hininga si Lexi, paano naman ako? Kung gagawin ko ito, ako ay ituturing na isang taong kumukontrol sa sakit ng iba para makakuha ng puntos. Hindi. Ikaw ang unang magbibigay sa kapatid ko ng maayos na pangalan upang magpahinga. Susunod na eksena pag-upload ng livestream clip, nag-livestream si Lexi gamit ang bagong account, walang brand, walang PR. Mayroon lang siya, isang tasa ng tsaa at ang kwento, dati kong iniisip na si Eleanor Chan ay ang aking ina. Pero hindi, siya rin ang taong naging dahilan para ma-threaten, ma-kidnap, at tuluyang mawala ang isang babaeng nagngangalang Rika Tan, 3rd level assistant accountant. Ang nag-iisang pagkakamali niya, pagpapadala ng isang email tungkol sa $2.30 milyong USD na pagkakamali sa balanse. Ngayon, kung hindi ko sasabihin ang kanyang pangalan, walang makakaalam na siya ay umiral. Pero ngayon, mayroon. At hindi na siya invisible. 3 oras pagkatapos email mula kay 07 paksa, deals done. Tapos na ang deal, walang laman ang nilalaman. Pero may attachment na isang compressed file. Binuksan ni Lexi, isang folder na naglalaman ng lahat ng panloob na source code ng Eleanor Fund, 34 na file ng data ng transaksyon, 3 recording ni Eleanor na nag-uutos na harapin ang anti-system na mga tao, at isang mapa na nagpapakita ng lokasyon ng orihinal na data storage sa Luxembourg. Ipinadala ni Lexi ang lahat ng file kina Tomas at Ramona. Naglagay ng utos na ipamahagi sa network na Mirror Chain, isang blockchain system na nag-iimbak ng publiko, hindi na mabubura. Tumingin siya sa screen. Isang tanong ang lumitaw mula kay Ramona, ilan pang oras mayroon tayo? Dahan-daang nag-type si Lexi, 5 pang kabanata. Kung gayon, lumaban na tayo.
Kabanata 26, ang Luxembourg Gate at pagpipili ng dugo sa pagitan ni Adrian at ng katotohanan. Kung minahal mo ako, pananatilihin mo ako. Kung mahal mo ang hustisya, bubuksan mo ang pinto. Pero kung pipiliin mong tumayo sa gitna, paglalampasan kita. Lexi Villanueva, Luxembourg, 4:33 ng umaga. Dumating si Lexi sa harap ng isang 5 palapag na kongkretong gusali, nakatago sa isang tahimik na industrial zone, walang pangalan, walang signage. Ngunit sa ilalim ng basement ay ang kailangan niya, Vault 09 Eleanor Core Storage, ang orihinal na data vault na hindi inakala ng sinuman na ilalabas. Ginamit niya ang access code na ibinigay ni 07. Sa pamamagitan ng 3 security gate, dumating sa huling pinto, tumayo siya. Adrian. Black vest, gloves, napakataas na antas ng security card. Nakatayo siya sa pagitan ng pinto at ni Lexi. Huli ka nang dumating. Hindi nagsalita si Lexi. Tinitigan niya siya ng diretso ang mga mata ng taong nakabasa lang ng balita na ang kanyang dating kasintahan ay ang gwardya ng lihim na vault ng kanyang ina. Kailan ka nagtrabaho rito? Nagsimula ako noong araw na nawala ako sa Singapore. Tinraidor mo ako. Hindi. Ginawa kita upang protektahan ka. Tumawa si Lexi, tuyo na parang buhangin sa disyerto. Pamilyar ba? Ang uri ng mga pagdadahilan na ginagamit ng lahat pagkatapos nilang saksakin ang ibang tao. Bumantong hininga si Adrian. Mas mahinang boses. Kung lalabas ang data vault na ito, hindi lang si Eleanor ang babagsak. Pero maraming non-governmental organizations, economic alliances, at pati na rin ang mga bansa na umaasa dito ang magkakagulo. May dugo, Lexi. Tunay na dugo. Sa tingin mo hindi ko alam. Alam ko na alam mo. Pero alam ko rin na, hindi mo kailanman pinag-isipan kung sino ang mabubuhay kung mamatay ka. Lumapit si Lexi. Isang hakbang pa at mahahawakan na niya ang scanner. Kaya ano ang ginagawa mo rito? Pinipigilan mo ako. Hindi. Upang itanong sa iyo ang isang huling beses, gusto mo bang mabuhay? O manalo? Tumahimik si Lexi. 1 segundo. 2 segundo. 3 segundo. Pagkatapos ay kinuha niya ang isang nakakode na QR code mula sa kanyang damit at ipinakita sa screen. Hindi ko piniling mabuhay. Hindi ako pumili na manalo. Pinili ko, tapusin. Bumukas ang pinto. Hindi humadlang si Adrian. Lumipat lang sa gilid. Sa loob ng Vault 09 dumaan si Lexi sa mahabang hanay ng mga server. Nag-flash ang asul at pulang ilaw. Data bilyon-bilyong dolyar ay nakaimbak sa mga hard drive na may likidong nitrogen. Isinaksak niya ang device na magbobot ng data. Pinili ang file, Eleanor Salungguhit Full Dump Salungguhit Final, JSON, lumabas ang isang pop-up, babala, ang data na ito ay mananatiling nakaimbak sa global blockchain magpakailanman. Hindi na mababawi, kumpirmahin. Huminga si Lexi. Inilagay niya ang kanyang daliri sa button na, kumpirmahin. Nakatayo si Adrian sa likod, tahimik. Kung pipindutin mo, maaari kang habulin sa buong mundo. Wala ng pasaporte. Wala ng kaligtasan. Wala ng pangalang Villanueva. Wala nang maalala ka bilang marangyang anak ni Eleanor Chan. Hindi lumingon si Lexi. Sige. Pinindot niya. Natanggap ng lahat ng internasyonal na press agency ang abiso. Ang orihinal na data tungkol sa Eleanor Fund ay NAKABUKSAN na hindi na maibabalik. Sinimulan na ang pagkalat sa buong mundo. Sa ibang lugar tahimik na nakaupo si Eleanor Chan sa villa sa Geneva. Nahulog ang baso ng alak sa sahig, nabasag na hindi pa man sumisigaw. Kabanata 27, Pag-uusig sa buong mundo at isang pagpupulong na walang salita, kapag inilantad ng isang anak na babae ang kanyang ina sa buong mundo. Hindi na paghihiganti iyon. Iyon ay ang paraan para pilitin ang taong nagbigay sa atin ng buhay na tingnan kung sino tayo. Lexi Villanueva, 48 oras pagkatapos ilabas ang data ng Eleanor Fund. 32 politiko sa buong Timog Silangang Asya ang nawalan ng pwesto.
7 CEO ng mga korporasyon sa Fortune Global 500 ang nagbitiw. 3 bansa ang nag-freeze sa mga asset ng Elinor Fund. At, opisyal na naglabas ang Interpol ng pandaigdigang warrant of arrest laban kay Elinor Chan. Si Lexie hindi na isang pangalan, pero isang nabubuhay na alamat. Siya ang naging una sa kasaysayan na nag-leak ng data sa pananalapi sa pinakamalaking sukat sa Asya mula sa loob ng isang imperyo sa pananalapi. Ibig sabihin din nito, hinahabol sa 3 bansa. Permanente nang na-freeze ang personal na ari-arian. Wala nang opisyal na nasyonalidad dahil binura na ni Elinor ang mga orihinal na record noon pa man. Siya ayon sa batas ay hindi umiiral. Geneva, Switzerland. Eleanor's villa ang tahimik na puting villa. Pero sa loob ay isang babae na binubuklat ang mga dokumento. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagtataglay ng pagmamataas. Pumasok si Linda Fu, bamulong, nawala si Lexie mula sa radar. Walang nakakaalam kung nasaan siya. Inilapag ni Elinor ang mga file, mahinang tumawa. Hindi siya nawala, naghahanda lang siya para sa huling yugto. Nag-aalinlangan si Linda. Natatakot ka bang? Makaharap siya ulit. Uminom si Elinor ng isang lagok ng red wine, ang kanyang boses ay kasing liit ng labaha, hindi. Dahil kung naglakas loob siyang putulin ang ugnayan ng dugo, kaya ko ring putulin ang puso nang hindi man lang kumukurap. Prague, Czech Republic. Anonymous. Nakatayo si Lexie sa isang maliit na atep, sa harap ay isang lalaking may puting salamin. Ang malayang internasyonal na abogado ang nag-iisang naglakas loob na kumatawan sa kanya kung sakaling mahuli. Tinatanong niya, sigurado ka bang gusto mong tapusin ito? Matutulungan kitang tumakas. Umiling si Lexie. Hindi ako tatakas. Makikipagkita ako sa kanya. Mukha sa mukha. Sa huling pagkakataon. Wala ka nang mapapatunayan. Hindi ko kailangan ng patunay. Kailangan kong i-frame ang mga alaala. Para malaman kung sino ang ina. Sino ang halimaw. Isang email ang ipinadala mula sa isang anonymous na address kay Elinor Chan, Geneva. Lumang bahay. Biyernes ng tanghali. Walang ibang tao ang kailangan. Walang sundalo, walang batas. Ina at anak lang. Sa ilalim ng email ay ang pirma, Lexie, ang tinawag niyang Alessandra, Kabanata 28, ang lumang bahay at ang katotohanang walang gustong pakinggan, may mga katotohanan na hindi nakapagliligtas sa sinuman. Ginagawa lang nitong, hindi na kayang iligtas ng taong nakakaalam nito ang kanyang sarili. Lexie Villanueva. Geneva, Switzerland. Biyernes, alas 11:55 ng tanghali. Ang maliit na puting bahay na nasa gitna ng lumang puno ng cedar kung saan nagbisikleta si Lexie noong siya ay 9 na taong gulang pa. Ngayon ay naging entablado para sa huling labanan sa pagitan ng 2 babae na may parehong dugo, pero magkaiba ang panig. Pumasok si Lexie sa bahay. Walang gwardya, walang kamera, walang Linda Fu. Nakaupo na si Elinor Chan sa lumang upuan, katabi ng fireplace. Puno pa rin ang baso ng red wine. Pero kulang ang kanyang mga mata. Hindi ka nagbago. Dumating ka pa rin na parang namumuno sa isang revolusyon. Hinayla ni Lexie ang upuan sa tapat, umupo. Hindi ka rin nagbago. Nakaupo pa rin ng mataas, umiinom ng dugo ng iba na parang alak. Makapal ang hangin. Wala nang palabas. Wala nang karakter. Paglalabanan sa mga salita nagbuhos si Elinor ng karagdagang alak. Kaya, ano ang gusto mo? Isang paumanhin. Isang yakap. O ang mga luha ng isang ina. Umiling si Lexie, kinuha mula sa kanyang bulsa ang isang lumang piraso ng papel ang pahayag ng autopsy ng kanyang ama. Gusto kong marinig mong sabihin na inutusan mong patayin ang aking ama. Na ang lahat ng ginawa ko sa nakaraang 30 kabanata ay tama. Tumingin si Elinor sa papel. Pagkatapos ay tiningnan si Lexie. Inilagay niya ang baso ng alak. Medyo nanginginig ang kanyang mga daliri. Si Enrique Chan ay hindi pinatay ng aking kamay. Gusto ko lang siyang ihiwalay. Gawin siyang mawala sa ngalan ng pagprotekta sa mga assets. Pero nang pinasundo ko siya, sumingkit si Lexie. So,
Namatay siya 2 oras bago. Sino ang pumatay? Kinagat ni Eleanor ang kanyang labi. Marcus Leo, hindi ang may gawa. Ang may gawa ay ang taong pinagkakatiwalaan ni Enrique. Pagbabago, ang pumatay kay Enrique Chan hindi si Eleanor. Hindi si Marcus. Pero, si Teresa. Yaya. Katulong. Ang taong dating nagpapatulog kay Lexi. Dati siyang tinawag na, prinsesa ko. Bumulong si Lexi, bakit? Ipinikit ni Eleanor ang kanyang mga mata, parang tinanggal ang lahat ng mga alaala, dahil balak niyang bawiin ang lahat ng pera, at tumakas kasama si Teresa. At iwanan ka. Iwanan ako. Iwanan ang lahat. Pinatay siya nito mismo sa Macau Hotel, dahil natuklasan niya na lihim na inilipat ni Enrique ang lahat ng pera sa pangalan ng kanyang anak sa Canada. Namutla si Lexi. May iba pa siyang anak na babae. Oo, at wala si Teresa sa plano. Kaya, tinapos niya ito gamit ang isang baso ng nakal-alasong alak. Tumayo si Lexi, nanginginig ang kamay. Kaya sa lahat ng oras na ito, akala ko ay nakikipaglaban ako sa'yo. Pero sa totoo, nakikipaglaban ka sa multo ng iyong sariling alaala. Tumayo si Eleanor at lumapit. Hindi ako humihingi ng iyong kapatawaran. Hindi ko kailangan. Pero kung may isang bagay na gusto kong gawin sa huling pagkakataon, binuksan niya ang kabinet. Kinuha ang isang lumang litrato ni Lexi na nakaupo sa balikat ni Enrique. Sa tabi ay si Teresa. At isang 4 na taong gulang na babae ang anak ni Enrique sa ibang babae. Inilagay ni Eleanor ang litrato sa kamay ni Lexi. Ang pangalan niya ay Elena. At, hindi niya alam kung sino ang kanyang ama. Kabanata 29, Elena at ang pangwakas na pagpili, kung dadalhin kita sa liwanag, susunog ka ba tulad ng dati kong pagsunog, Lexi Villanueva, Toronto, Canada, alas 7:15 ng umaga. Nakatayo si Lexi sa labas ng isang ordinaryong high school sa labas ng lungsod. Malamig ang panahon, may nyebe sa gilid ng bangkita. Ang amoy ng tinapay mula sa kalapit na kafe ay ginagawang masyadong payapa ang lahat kumpara sa buhay na pinanggalingan niya. Suot niya ang isang hoodie, shades, cap. Walang nakakakilala sa kanya, ngunit hindi maitago ng kanyang mga mata ang pagkalito. Sa kanyang harapan ay si Elena 17 taong gulang. Itim na buhok, payat, nakangiti ng masaya habang nakabisikleta papunta sa parking. Walang alam ang bata. Hindi niya alam na dati ang kanyang ama ay isang tycoon. Hindi niya alam na siya ang karakter na tinanggal sa lahat ng mga tala. Hindi niya alam na may isang kapatid na babae na bumagsak sa isang buong imperyo ng kapangyarihan upang panatilihin ang kanyang pangalan. Isang maliit na kafe, ilang oras ang lumipas, nakaupo si Lexi sa tapat ni Elena. Nagtataka ang bata, sabi mo, kaibigan ka ng tatay ko. Pero akala ko, matagal nang patay ang tatay ko. Bahagyang tumango si Lexi. Tama, patay na ang tatay mo. Pero hindi tulad ng sinabi sa'yo. Hinawakan ni Elena ang kanyang mainit na tasa ng kakao, tinitingnan ng kanyang ate sa kanyang maiinit na mga mata, masamang tao ba si tatay? Ngumiti si Lexi, isang malungkot na ngiti, si tatay ay isang taong nagkasala. Pero hindi masama. Tumingin si Elena sa labas ng bintana. Pagkatapos ay lumingon muli. Ang kanyang boses ay mas mahina. Ako ba ang nasa litrato na iyon? Ako ba iyon? Inilagay ni Lexi ang kanyang kamay sa mesa. Hinawakan ng mahina ang kamay ng kanyang kapatid. Oo, ako iyon. Tumahimik si Elena ng ilang segundo. Pagkatapos ay ngumiti, kamukha mo si tatay. Yung paraan na hindi mo iniiwasan ang tanong. Kaya, kung sasama ako sa'yo, anong mangyayari? Kinuha ni Lexi ang isang papel mula sa kanyang damit, isang one-way ticket palabas ng Canada. Sa ibaba ay ang 200, dinala niya si Elena. Sa publiko, dinala siya pabalik sa Asia. Ay konekta ang kanyang pagkatao. Pero si Elena ay dadalhin sa isang walang katapusang siklo, pahayagan, opinyon ng publiko, paglaban ng pera, pamilya, at galit. Umalis siya. Walang sinabi.
Magpapatuloy si Elena sa kanyang tahimik na buhay. Hindi niya alam kung sino siya sa mapa ng pamilya. Ngunit hindi rin siya masasaktan nito. Inilagay ni Lexi ang tiket sa mesa. Bahagyang itinulak kay Elena. Kung gusto mong malaman ang katotohanan. Kung gusto mong sumama sa akin. Kung gayon bukas, 6 ng umaga, pumunta ka sa airport. Kung hindi, maiintindihan ko. At hindi na ako babalik. Hinawakan ni Elena ang tiket. Tinitigan ng mabuti. Pagkatapos, nagdilim ang screen. Walang nakakaalam kung ano ang kanyang pinili. Kabanata 30, ang flight sa 6 ng umaga at ang pangwakas na pagkatao, walang makakapili ng kanyang pinagmulan. Pero pipiliin natin, na huwag hayaang magpasya kung sino tayo. Lexi Villanueva, Toronto International Airport, 58 minuto pasado alas 5 ng umaga. Nakatayo si Lexi sa gate, hawak ang kanyang pansamantalang pasaporte sa ilalim ng pekeng pangalan. Malamig ang kanyang mukha, walang make-up. May madilim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata, mga bakas ng isang labanan na hindi nakikita ng karaniwang mata. Ang tiket sa tabi niya ay nagsasabing, Flight to Lisbon alas 6, Gate 17B. Tumingin siya sa orasan. Mayroon pa ring 2 minuto. Hindi tumitibok ng mabilis ang kanyang puso. Pero hindi mapakali ang kanyang kaluluwa. Hindi dahil sa pulis. Hindi dahil kay Eleanor. Hindi dahil sa sistema na nagpupumiglas pa rin pagkatapos ng bombang data na inihagis niya. Kundi dahil sa, hindi nakikita si Elena. Maikling pagninilay noong nakaraang gabi, sumulat si Lexi ng isang liham na iniwan para sa kanya. Walang panghihikayat, walang pangako, walang larawan ng hinaharap. Tanging isang linya, kung sasakay ka sa eroplanong ito, hindi na tayo mabubuhay ng normal. Pero hindi, bababasa, mabubuhay tayo ng totoo. Airport, alas 6 sinimulan ng isara ng tauhan ang pinto. Hawak ni Lexi ang kanyang malita, naghahanda ng pumasok, pagkatapos, sandali. Maghintay ka, lumingon siya. Elena, hoodie, buhok na basta na lamang itinali, single strap backpack, mukhang namumula dahil sa pagtakbo. Talaga bang aalis ka nang hindi ako kasama? Bahagyang ngumiti si Lexi. Walang sinabi. Binuksan lang ang kanyang mga braso, tinanggap ang unang yakap. Since 2 linggo ang lumipas Lisbon, nagrenta ang 2 magkapatid ng isang maliit na apartment malapit sa beach. Walang nakakaalam kung sino sila. Wala ng paparazzi. Wala ng hacker. Wala ng Eleanor. Nagbigay si Lexi ng online yoga class para makakuha ng pera. Nag-aral si Elena ng wika, nag-aral ng photography. Walang nagbanggit kay Enrique. Walang nagbanggit kay Teresa. Walang nagbanggit sa dating imperyo. Paminsan-minsan, kapag sila ay umiinom ng kape sa umaga, binubuksan ni Lexi ang isang lumang notebook at isinusulat ang isang linya, ngayong araw, hindi ko kailangang ilantad ang kahit sino. Kailangan ko lang mabuhay, bilang isang normal na tao. At sapat na iyon. Epilogue. Si Lexi Villanueva ang anak na ipinanganak mula sa isang bulok na imperyo, nakaligtas sa pagkakanulo, manipulasyon, at kamatayan. Hindi naging isang bayani. Hindi rin siya naging kriminal. Siya ay naging isang taong pumili sa kanyang sariling identidad.